isang pagsasayaw. At talaga mag-enjoy ka. Salamat po sa Diyos sa natutuhan namin ngayon. Mukhang mapapasayo na po ako na ito palagi. Ako nga din eh. Sige, Bible story na tayo. Sige po, Kuya Eric. Kahapon, natunghayan natin ang pagkakaroon ni David ng anak na ipinanganak uli ni Bathsheba sa kanya. At yun po ay si Salomon. At muli na naman pong nakipagbaka si Haring David at nanalo po siya laban sa kanyang mga kaaway. Oo, muli nga siyang nanalo sa kanyang mga kaaway dahil itinulungan siya ng Panginoon. At ngayon, heto naman ang sumunod na nangyari sa sangbahayan ni Haring David. Basahin natin ang nakasulat sa ikalawang Samuel sa 13:1 hanggang 14. At nangyari, pagkatapos nito, na si Absalom na anak ni David ay mayroong isang kapatid na babae na maganda, na ang pangalay Tamar. At sininta siya ni Amon na anak ni David. At si Amon ay totoong nagdamdam na anupat siya'y nagkasakit dahil sa kanyang kapatid na kay Tamar, sapagkat siya'y dalaga. At inaakala ni Amon na mahirap gawan siya ng anumang bagay. Ngunit si Amon ay may isang kaibigan na ang pangalay Honadab, na anak ni Simea na kapatid ni David. At si Honadab ay isang lalaking totoong magdaraya. At sinabi niya sa kanya, "Bakit? O anak ng hari, sa araw-araw ay nangangayayat kang ganyan. Hindi mo ba sasaysayin sa akin?" Aking sinisinta si Tamar, na kapatid ng aking kapatid na si Absalom. Mahiga ka sa iyong higaan at magsakit-sakitan ka. At pagka ang iyong ama ay naparoon upang tignan ka, sabihin mo sa kanya, isinasamo ko sa iyo na bayaang ang aking kapatid na si Tamar ay pumarito at bigyan ako ng tinapay na makakain at maghanda ng pagkain sa aking paningin upang aking makita at kanin sa kanyang kamay. Sa gayoy nahiga si Amnon at nagsakit-sakitan. At nang pumaroon ang hari upang tingnan siya, sinabi ni Amnon sa hari, "Sinasamo ko sa iyo, nabayaang pumarito ang aking kapatid na si Tamar, at igawa ako ng 2 tinapay na maliit sa aking paningin, upang aking makain sa kanyang kamay." Nang magkagayoy, nagsugo si David sa bahay kay Tamar, na sinasabi, "Pumaroon ka ngayon sa bahay ng iyong kapatid na si Amnon, at ipaghanda mo siya ng pagkain." Sa gayoy, naparoon si Tamar sa bahay ng kanyang kapatid na si Amnon, at siya'y nakahiga. At siya'y kumuha ng isang masa at minasa, at ginawang mga binilong tinapay sa kanyang paningin, at niluto ng mga munting tinapay. At kinuha niya ang kawali at mga ibinuho sa harap niya, ngunit kanyang tinanggihang kainin. At sinabi ni Amnon, "Palabasin ang lahat ng tao sa harap ko." At silang lahat ay lumabas, bawat isa mula sa harap niya. At sinabi ni Amnon kay Tamar, "Dalhin mo rito sa silid ang pagkain, upang aking makain sa iyong kamay." At kinuha ni Tamar ang mga munting tinapay na kanyang ginawa at mga dinala sa silid kay Amnon na kanyang kapatid. At nang ilapit niya sa kanya upang kanin, kanyang tinangnan siya at sumagot siya sa kanya, "Huwag, kapatid ko. Huwag mo akong dahasin, sapagkat hindi marapat gawin sa Israel ang ganyang bagay. Huwag kang gumawa ng ganitong kaululan. At ako, saan ko dadalhin ang aking hiya? At tungkol sa iyo, ikaw ay magiging gaya ng isa sa mga mangmang sa Israel. Ngayon nga, isinasamo ko sa iyo. Magsalita ka sa hari, sapagkat hindi ipagkakait ako sa iyo." Gayunmay hindi niya dininig ang kanyang tinig.
Naku, hindi po pala maganda ang ginawa ng anak ni Haring David na si Amnon sa kanyang kapatid na si Tamar. Ano naman pong sumunod na nangyari pagkatapos na ginawa ni Amnon ng di maganda ang kanyang kapatid na si Tamar? Yan naman ang abangan ninyo na tutuklasin natin bukas kung naloobin ng Panginoon. Huwag kayong absent ha! Ang pagsasayaw ay isang mabuting hobby para sa ating mga bata. Bukod sa maaaring ma-enhance ang ating talent dito, mabuti pa ito sa ating kalusugan. Alam nyo bang maaari rin nating purihin ang Diyos sa pagsasayaw? Basahin natin ang nakasulat sa Aklat ng Awit sa 149 at 3. Purihin nila ang kanyang pangalan sa sayaw. Magsiawit sila ng mga pagpuri sa kanya na may pandereta at alpa. O mga bata, bukas pag-aaralan naman natin ang kahalagahan ng pagkakaroon ng kaalaman sa safety and prevention. Bakit nga ba kailangan natin ng general orientation sa safety and prevention? Abangan niyo yan, ha? Pinagpala ng Diyos itong ating bansa. Mayaman tayo sa sining at kultura. Talinong angkin natin panglinangin upang siya ay luwalhatiin. Ikaw ay Batang artistic, you're so fantastic. Ipakita ang talento mo mula sa langit. Sa pagsayaw at musika, panulat at sinema, sa teatro, pagpinta at arkitektura, ang galing mo sa sining, batang artistic. Marunong ka bang umawit o sumayaw? Magsanay at uunlad balang araw. Mahilig ka bang gumuhit at magpinta? Magsanay pa para humusay ka. Ikaw ay Batang artistic, you're so fantastic. Ipakita ang talento mo mula sa langit. Sa pagsayaw at musika, panulat at sinema, sa teatro, pagpinta at arkitektura, ang galing mo sa sining, batang artistic. Sa ano pa mang larangan, binigyan ka ng kakayahan. Gamitin lang sa kabutihan. Ikaw ay Batang artistic, you're so fantastic. Ipakita ang talento mo mula sa langit. Sa pagsayaw at musika, panulat at sinema, sa teatro, pagpinta at arkitektura, ang galing mo sa sining, batang artistic. Batang artistic, you're so fantastic. Ipakita ang talento mo mula sa langit. Sa pagsayaw at musika, panulat at sinema, sa teatro, pagpinta at arkitektura, ang galing mo sa sining, batang artistic. Ang galing mo sa sining, batang artistic. Hanggang dito mga bata, bukas, God willing, ay muli tayong magkita-kita. Dito lang sa nag-iisang Bible School on Air, ang KNC Show! KNC Show, will teach us while we grow. Sa tulong ng ating Diyos Ama, isipan ay magliliwanag. The KNC Show, will teach us while we grow. Sa tulong ng ating Diyos Ama, isipan
na